Good morning mga kalalabs! Welcome back to another vlog. So meron tayong hawak-hawak na mic today. So may nag-comment kasi na mahina daw yung boses ko sa mga vlog ko dahil wala akong mic. At especially pag malayo yung camera sa akin. So ayan, meron na tayong mic. So please compare. Please compare. So ayan, naka-turn on yung mic ko. And then i-try din natin yung walang mic. Kasi nag-message din ako dun sa kaibigan ko. Tinanong ko siya kung okay lang ba na yung bago kong camera ay walang mic. So sabi niya okay naman siya. You just need to turn up your volume po sa inyong mga phone, TV, and then yung laptop nyo kung sakali. But anyway, hindi ko rin kasi alam kung gagamitin ko ba ng all the time tong mic ko, no? Pero let's see kung ano yung pagkakaiba. So again, this is with mic. And then papatayin ko yung aking mic. Ito turn off ko siya. And then i-compare natin. So comment down below. So again, this ito meron siyang meron siyang pa-mic. So papatayin ko yung mic natin kung ano ba, kung may pagkakaiba ba. So again, kayo yung nanonood, let me know at the comment section. So off ko lang yung aking mic. Ayan, wala na pong mic yung ating camera. So ano ba yung pagkakaiba? Mas malinaw ba yung may mic or okay din yung walang mic? Para alam ko, no? So, ayun, gusto ko lang malaman kasi nga marami nagsasabi na mas okay siguro Mami Faye kung gamitin mo na may mic yung camera mo ngayon. So, dahil nga meron tayong pa-mic, might as well, 'di ba? So, again, comment down below kung ano ba yung better, yung may mic or walang mic or okay lang silang pareho. So, ito turn on ko ulit yung mic ko. Ayan, pag may blue, naka-turn on na siya. So, overall, okay naman siya. Pero kasi, itong mic na to, kailangan mong ikabit dito, especially pag nagluluto ka, parang ganun. So, di ko talaga alam. Pero marami din ako nakikitang mga video creator na ginagamit din talaga nila yung mic. Pero most of the time, may mga lifestyle vlog or family vlog na may camera na same ng camera ko na DJI Osmo Pocket 3 na hindi nila ginagamit yung mic nila. So, I don't know. So, anyway, naka-ready po si Mami Faye kasi lalabas ako. May appointment po ako today sa acupuncture ko mamayang 3 p.m. So, may time pa ako na pumunta ng Robson Street. So, may bibilhin lang ako sa may Japanese grocery store. Meron kasing doon, mask para sa mukha na hiyang ko. So, yung brand niya is Innisfree. So, doon ko lang siya kasi nakikita. Dati meron sila sa TNT pero ngayon wala na. So, itry ko sa sa Japanese restaurant sa Robson kung meron. And then, itatry ko ding mag-stop sa Lululemon kung sakali kasi alam ko may mga naghihintay sa inyo na magbenta-benta ulit si Mami Faye. Pero may nabasa nga akong comment kanina na sabi niya, Mami Faye, magbenta-benta ka na, baka may mga sales dyan. So, it's been a while. Hindi talaga ako nagbebenta-benta talaga. Kumbaga, kung meron kayong, kunyari, punta ako sa mall, tapos meron kayong nakitang items doon, may mga nag-order na nanonood sa akin. So, again, meron po akong Facebook page. Kung sakaling hindi pa po kayo nakafollow sa Facebook page ko, ilalagay ko po yung link sa comment section para madali nyo na lang mahanap yung Facebook page ko. So, Hey It's Faye din yung pangalan ng Facebook page ko, pero much better na i-click nyo na lang yung link para makapunta kayo sa tamang link ay tamang Facebook page. Alam niyo yon. So, nagpo-post din ako sa Facebook page ko sometimes sa mga items na nakikita ko na baka magustuhan nyo. Kasi nga 'di ba magpapasko, baka some of you is looking for Christmas gift, 'di ba, na affordable. So, pwede kayong mag-order sa akin ng relo kung may nakita kayong nag-post ako ng mga relo ganyan. Especially sa outlet, 'di ba? May mga sales ngayon ang Tory, Coach, Fossils, mga ganyan, mga damit, mga sapatos. So, if ever na magawi ako sa sa outlet, at may nakita kayo na gustuhan nyo, pwede kayo mag-order sa akin. Again, pag nag-order po kayo, isi-ship ko po yung item sa LBC, air cargo po siya. So, bawal po ang mag-order ng mga lotion, mga liquid products pag sa air cargo. Kasi, bawal po ang liquid or pabango. Hindi ko alam kung bakit. But, anyway, yun yung sabi nila doon sa may LBC pag nagpapadala ako. So, marami na rin akong na-ship sa LBC ng air cargo. So, safe naman siya, nakakarating naman. So, again, yung mga price na ibibigay ko sa inyo is
kunyari punta ako sa Lululemon, ipapakita ko sa inyo yung real price. Example, yung isang bag is $50, ganyan, 'di ba? Meron pa pong ano 'yan, meron pa pong patong na tax. And then yung ano din, yung shipping. So yun po yung ano, yun po yung mga additional na babayaran nyo. So, parang personal shoppers nyo lang ako. So, ayun, mura-mura ko lang din ibebenta kung ano yung nakita nyong price. And then, tax plus shipping is, ano ko na, ikakalculate ko na included doon sa price ng, real price ng ano, ng items. Ano ba, na-explain ko ba properly yun? But anyway, yun na nga, ako na lang magsasabi sa inyo kasi kung ano yung presyo. Kasi nga, 'di ba sa Pinas, most of you is sa Pinas po kayo yung mga customer ko is sa Pinas nag-order dito sa Canada. So, ayun, ako ang magiging personal shoppers nyo for today's video. So, ayun po. Kung may nagustuhan man kayo na ipakita ko dito sa vlog, let me know at the comment section, or much better, wag po kayo magtanong sa comment section kung magkano. Much better na i-message nyo po ako sa aking Facebook page para alam ko po yung items na gusto nyong bilhin. So, in advance, maraming salamat po sa inyong pag-order. At salamat din po sa panonood ng ating vlog lagi. Ayan, thank you, thank you. So, ayun, labas na ako. I don't think I will bring my mic. Kasi baka mamaya pag nagpupugagan, tapos ito-turn on ko pa yung mic ko, no? But anyway, B-roll na lang yan. Kasi nga malakas din naman ang music sa mga malls, especially sa may Lululemon. May malakas yung music nila dyan. So, i-B-roll ko na lang siya. And then, ayun, screenshot kung meron kayong nagustuhan. If ever na pag may nadaanan akong mga shop and may nagustuhan kayo, you can just order from me. And then, anong pangalan ito? Sa outlet naman, itry ko mamaya after ng appointment ko. Kasi 3 p.m. yung appointment ko. So, siguro mga hapon na ako makapunta or tomorrow na ako makapunta sa outlet. Para makita nyo yung mga bagong items ng Coach, Tory, and then mga fossil, mga ganyan. So, anyway, okay, let's go! So, punta muna tayo dito sa shop na to. Kasi, baka meron silang Innisfree. Uy, ang dami nilang makeup products. Wow. Okay. Fruity lip jam. Maganda kaya to. Para lang siya nung mga kalabs na yung piripira ba yun? Tsaka mura lang siya $13. Yung piripira, mahal yun Okay. Ay, ang dami skincare dito. Ito yung mga sikat na skincare ngayon. Retinol. Ayan ito yung uso ngayon. Nakikita ko sa sa mga ibang content creator. Pero hindi kasi ako hiyang sa mga brand na ganito. Hindi ko lang alam ngayon, no? Kasi alam yun na. Parang nasa Japan ka na rin pala. Andito na tayo sa Japan pala. Sunscreen. Ayan, ang dami nilang mga items dito. Okay, dito, tingin tayo kung may Innisfree sila. May Innisfree ba dito? Parang wala. Maganda kasi yun Wala silang Innisfree brand. Anyway, kung wala dito, punta tayo dun sa kabila. Eyeliner. Meron pala sila nito piripira.
Pero ano pala, $10 dito. Dati kasi ang mahal nito dito sa ano, sa Canada. Kaso nga lang, wala yung shade na gusto ko. Wala sila nung shade na gusto ko. Ano to? Eto, ano to? Pira-pira din ba to? Ay, Cleo. Maganda rin ang brand ng Cleo. Cleo. Tingnan natin to. Wala yung ano, yung shade na gusto ko. Sayang. Meron pala, ayan o. 01. Maganda kasi itong shade na to eh. 01. So mamaya balik ako dito. Punta muna ako dun sa ano, sa Japanese grocery store. Ano tong isang to? Sold out, sold out. But this one is the ano, shade. Wala silang sample, pero kunin ko siya mamaya. $12 lang siya. So, andito na ako sa ano, Japanese grocery store. Kaso nga lang, wala sila nung ano, hinahanap ko. So, ikot-ikot lang mi dito. At tingin-tingin ko ano yung pwede kong bilhin. Meron pala sila ditong ano, mga kalalas. Talang pakita ko sa inyo. So, kung gusto nyo mag-ramen sa bahay, ayan o, meron silang ramen set. So, $15.29. So, ano mas maganda? Ito o kumain ka na lang sa restaurant. O, diba? Ano to? Gabi? Frozen gabi. Ayan. So, kung gusto nyo lang naman, so, meron silang, ano ba yung flavor niya? Yuzu. Tapos, umami, Sapporo, o diba? And then, meron din silang udon. Udon ba to? Ayan o, ayoko yung ganyang noodles, yung thick. Hindi ko siya bet. Okay, usually dito naka-display yung mga face mask. Kaso nga lang, wala na talaga. Yung mga ganito yung meron. Wala sila nung Innisfree. Sayang. Meron silang gelatin, oh. Gelatin. Ayan, may mga snack-snack din. Diba, hindi mo na kailangan pumunta ng Japan, B. Yan, dito na lahat. Hindi naman lahat, no? Pero may mga items dito na ano to? Chocolate. Milo chocolate. Oh, amazing. Okay, balik ako dun sa sa una nating shop na pinuntahan, yung Umumu ba yun? So, binili ko yung lip tint. So, yung shade 01. Hindi ko lang alam ba, 01 ba yung nabibili ko before or 05? I forgot. But anyway, try natin pag uwi natin sa bahay. So, lemon naman tayo. May mga ganito na sila, oh. Set siya. May jogging pants tsaka hoodie. May iba na pala silang design ng tote bag. So, ito yung nauna. Tapos ito nga yung bago to. Ngayon ko lang nakita eh. Ganda. Magkano ka, B? Wala nakalagay na price. $128. Canadian dollars siya. Alam niyo maganda dito yung mga t-shirt nila. Ganda ng quality. Ang ganda nito mga kalalabs, oh. Ang cute. So, meron siyang 3 colors. Meron siyang mint green yata to. Tapos ito, hindi naman siya yung yung white. May pagka-gray color siya. Tapos ang kinaganda nito is gold hardware. Ayan, oh. Tapos, meron din siyang black. Ayan siya, oh. If ever na gusto nyo. O, diba? Ang cute.
So, kung ayaw nyo na itong belt bag na yan, ito na lang kayo, oh. Diba? Ang cute. I like this one. So nice. Ayan, dami nilang kung gusto niyo ng backpack, maganda ang quality ng Lululemon. Kahit na mas mahal pa siya sa ibang brand, maganda naman yung quality niya. Ayan, so if ever backpack, and then meron din silang ganito. Alam ko meron silang different color nito kaso nga lang wala, hindi ko siya nakikita. Black lang nakikita ko. And this one pala mga kalalabs, maganda din siya. It's really nice. Big siya. Meron siyang 2 colors. Black and yung brown. So, ayan. O, diba? May maliit pala na ganito. If ever na gusto nyo din. Ganyang kulay at saka black. It's nice. Black lang talaga ang kulay nito. Nandito na ako sa aking appointment mga kalalab. So, maaga ako. Actually, 3 p.m. nga yung appointment ko. Kaso nga lang, 2:15 akong dumating dito. So, gusto ko maaga ako. Para kung sakali na di ba? May tanong dito kung diabetes ka ba. So, hindi pa naman ako yung 100% diabetes. Pero, high yung sugar ko. So, nilalagay ko dito. No? Are you vegetarian? Okay. Nasulat ko na yung information ko. So, update ko kayo maya-maya mga kalalabs nyo. First time ko magpa-acupuncture. Hindi ko lang alam kung yun yung gagawin kasi sabi niya pag niya yung parang i-check niya kung ano yung mas maganda. So, let's see. Bahay na ako mga kalalabs. So, bigla ako natakot. So, chinek nung pangalan parang doctor doon sa sa clinic na pag-anuhan mo na acupuncture or cupping. Cupping or cupping. So, tinanong niya ako kung ano yung gusto ko. So, bigla ako natakot kasi needle siya, di ba? Takot ako sa mga needle. And alam ko naman na acupuncture is needle talaga siya. So, ngayon, nung ini-explain niya na sa akin, para akong gumagano na ako kasi parang feeling ko hindi ko carry bells na may tinutusok-tusok sa katawan ko. So, ngayon, sabi niya, you don't need to do it if you're scared. Tapos tinanong ko siya kung may may mararamdaman ba ng masakit, ganyan. Konti, may mararamdaman ka kasi nga itutusok-tusok yung needles, tapos yung mga needles na yun is baka yung parang may matusok siyang vein. So, ini-imagine ko, parang hindi ko carry bell. Sabi ko parang, bigla ako natakot. Tapos yung cupping naman, sabi niya, di ba may yung cupping, di ba may apoy yun, tapos lalagay sa, sa katawan mo. Ang problema ko naman sa cupping is madali ako magpasa. So, lalagyan niya yung braso ko, tapos yung sa likod ko, tapos yung dito sa may kasi nga daw, yung shoulder ko is so tight. Means to say, parang kailangan, yung parang, tawag dito, basta tight siya. So, pinamasahe ko na to before, hindi naman siya nag-work. So, yun na yung parang choice ko, yung acupuncture tapos yung cupping or kung anong gusto ko, kung ano yung pipiliin ko. Bigla ako natakot. Tapos sabi niya sa akin, think about it and next time you can come back. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, sige, pwede bang bumalik na lang ako? Sabi ko ganun kasi bigla ako natakot. Ewan ko, takutin talaga ako sa mga ganitong bagay, yung mga needle at saka yung kasi first time ko nga So, ayun, hindi ko siya tinuloy. And dapat, pag pumunta ka doon, tapos ipapacheck mo kung ano yung problema sa mga, yung braso mo, ganyan. Yung parang check-up siya. Magbabayad ka ng $45. In-explain niya sa akin yun yesterday. So, consultant magpapakonsult ka sa kanya kung magbabayad ka ng $45. And then, nung palabas na ako, sabi ko, I don't wanna do it. I'm a little bit scared. Sabi ko, I'm scared. To sabi niya, okay, don't worry about it. Alam mo, sobrang bait niya ni kuya or anong tawag mo sa kanya. Hindi ko alam kung anong tawag, kung doctor ba yun or
therapist. Let's call him therapist. So, sabi niya, no, no, you don't need to pay the $45. So, bago ako umalis, tinuruan niya ako. Sabi niya, alam mo yung shoulder mo, kaya masakit yung braso mo kasi tight yung shoulder mo. So, all you have to do is do a little bit exercise. Sabi niya, yung i-stretch ko daw, yung parang stretch yung kamay mo, tapos, iaangat mo daw siya ng ganyan, tapos ibababa mo siya ng slowly but surely. So, 3 times a day yan nagagawin, sabi niya. Do it 3 times a day. And then, bago ka matulog, sabi niya, buy something like heating pad. Ilagay ko daw siya sa likod ko pag matutulog na ako, sabi niya, para ma-loose daw yung tight ng aking shoulder. Kasi yun daw yung, yung problema, kaya masakit yung braso ko. So, ayun, gagawin ko muna yun mga kalalabs. Hindi ko alam kung may iba sa inyo na nakatry na acupuncture at saka cupping. Hindi ko alam kung na-try nyo na. Comment down below, masakit ba siya o hindi. Sabi ni Papa Dim, hindi, ganyan siya. Pero ako talaga, meron talaga akong fear sa mga ganitong bagay. But anyway, baka next time, samahan ako ni Papa Dim. Sabi niya, samahan kita next time para hindi ka matakot, sabi niya sa akin. Takot talaga ako. Nag-back out me. Anyway, andito na ako sa bahay. So, ito yung nabili natin sa, pangalan ito, Piripira, doon sa may Oomomo. Pangalan ng shop na yun. Ito siya, hindi ko sure kung kung Velvet 01 ba yun? Nakalimutan ko kung anong shade. Kasi last time na, is may nagpadala sa akin, Yes Style, pinadalan nila ako ng ganito. Long time ago. So, nagustuhan ko yung binigay sa akin na lip tint. So, hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera, pero, or yung shade, masyado bang mapula? Hindi ko kasi alam kung mapula siya. Paano ba tong mic na to? Ilalagay ba dito? Para pag magluluto ako is, siya, nakakabit. Wait lang ha. Kabit ko siya dito. Ayan. Hindi ko alam, naririnig nyo pa rin ba ako? So, let me know, no? Kung okay ba siya na nakalagay dyan or hindi. So, yeah, ito yung nabili ko lang, $12 lang to. And duman ako sa TNT, bumili ako ng ingredients para sa soup na gagawin ko. So, gagawa tayo ng potato, broccoli, cheddar soup. Mukhang masarap, 'di ba? So, bumili akong carrots. Kailangan, meron akong celery. Kaso nga lang, hindi ko na binili yung celery kasi sobrang laki. Hindi ko naman siya gagamitin. Parang isa lang yung kailangan ko or dalawang tangkay ng celery. Pero yung binibenta sa TNT, sobrang yung buo talaga siya. So, sabi ko, wag ko nang lagyan ng celery. So, luto tayo. Prepare ko to. Masarap ang sabaw ngayon dahil malamig na. Actually, yung suot kong sweater kanina, okay pa siya. Pero yung hangin lumalamig na. So, siguro sa mga susunod na linggo, kailangan na talaga ng winter jacket or something. Pero hindi pa naman winter, no? Hindi pa po tayo winter, mga kalalabs. So, kailangan ko din ng bawang, sibuyas. And then, meron akong leftover na bacon dito. Yun yung ilalagay natin. Tingnan nyo, isa na lang yung sibuyas ko pala. Ayan. So, sa mga susunod na araw, bibili ako ng marami ulit na onion. 2 garlic lang yung kailangan ko dito. Bigla ako talagang natakot, mga kalalabs. I cannot. Pero, kidding aside, no, mga kalalabs, masakit talaga yung braso ko. Hindi ako nagbibiro. Pero, parang pakiramdam ko kasi ninervyusin ako pag mag-isa ako. Di ko alam, ganito ba kayo? Kasi talagang matatakutin talaga ako sa mga bagay-bagay. Basta sa mga yung mga medical na kinemi. Kasama ako kay Papa Dib one day. Iniisip ko kanina, nandoon ako, magpamassage na lang ulit kaya ako para ma-loose yung tight ng shoulder ko. Pero, alam mo yun, ano kaya mas maganda? Yung cupping, yung tawag doon, yung isa, yung needle, acupuncture or massage na lang. So, hindi ko rin alam kung anong mas maganda. Okay. So, prepare ko lang tong mga ingredients natin.
And then, luto tayo. Cooking time. Madali lang to. Gisa-gisa lang tapos. Kasi may cream pa ako dito sa bahay. Supposed to be walang cream to. Pero lagay ko na lang yung cream kasi sayang naman. 'Di ba? Bawal ang mag-aksaya sa panahon ngayon. Kailangan gamitin ang mga dapat gamitin. Nag-chat si Nicole sa akin. Sabi niya, pwedeng gumawa ka ng tacos. Sabi ko, saka na lang yung tacos kasi kakasamyupsal lang natin kagabi. Sabi ko sa kanya, yung tacos saka na lang sa mga susunod na araw. Nag-chat, sabi niya gusto kong tacos. Gawa kang tacos, sabi niya. Sorry be, meron akong plan na lulutuin. Kaya, nahuli na siya. This time, ano naman, gulay. Ayan. Ay, sino pala ang mga taga Florida, mga kalalabs? Kamusta po kayo? Grabe yung ano no, yung tornado, yung typhoon dyan sa inyo. Malakas siya, bi. Like, ang dami kong nakitang video na nasiraan ng bahay. Sana okay lang kayo kung nanonood man kayo sa akin. I don't know kung manonood kayo kasi mayroon ng bagyo dyan sa inyo sa Florida. Hindi ko lang alam ngayon kung okay na. But hoping na okay kayo, naligtas kayo, and I know maraming nasiraan ng mga bahay. Tsaka electricity, wala sila electricity. So, yeah. Okay, prepare ko lang to ng mga kalalabs and then luto tayo. Mag-umpisa na tayo magluto mga kalalabs. So, first na ilalagay ko is yung bacon. Kunti lang tong ilalagay natin. Kasi ito lang yung natira na bacon ko. So, lutuin lang natin to hanggang mag-golden brown siya. Huwag naman yung sunog na sunog, no? Golden brown lang para ilalagay natin to sa top ng ating soup mamaya. So, hindi na ako naglagay ng mantika kasi magmamantika din naman yung ating bacon. Ayan. So, hintayin lang natin tong maluto. Tapos, tanggalin natin siya. Ayan. Ang bango talaga ng bacon, no? Hindi masyadong mamantika yung bacon. Ang galing. Sakto lang. There you go. Next is, lagay natin yung sibuyas. And then yung garlic, isabay ko na rin. Gisa-gisa. Lagay ako ng konting asin and then konting paminta. Haluin. And then maglagay tayo ng carrots. Gisa-gisa lang din. And then, lagay tayo ng patatas. Yung broccoli, huli na yon. Ang bango.
Ayan, so, gisain ko lang to. Pwede kayong maglagay ng konting chicken broth, vegetable broth, kung ano yung gusto yung broth. Pero ako ang ilalagay ko is water. Kunti lang. And then, mamaya lagyan natin siya ng cream. And then, titimplahan na natin siya mamaya. But for now, yan na lang muna. Ang bango. So, yan. Maya ko ilalagay yung broccoli kasi mabilis lang naman maluto yun. So, nailagay ko na yung cream at saka yung broccoli, mga kalalabs. Malapit na siyang maluto. Sobrang dali lang. Pwede kayong maglagay ng harina kung gusto nyong mas, mas malapot. Pero para sa akin, parang hindi ko na kailangan ng harina. Parang ayaw ko siyang lagyan. So, nilagyan ko siya ng black pepper and then salt. Next is, maglalagay tayo ng cheddar cheese. Ito na rin yung parang pampalapot natin ba, ng cheddar cheese. And then, haluin lang ulit natin. And then, that's it. So, again, kayo nang bahala kung lagyan nyo siya ng harina. So, gusto ko lang maluto ng bongga yung yung broccoli. Diba? Mag-add pa kayo ng cheese kung gusto nyo mag-add ng more. Kaso nga lang, yung meron akong cheddar cheese dito sa bahay. Isihin yung natira nung nakaraan din. Perfect. Diba? Ganun lang kadali. Meron na tayong soup. At makakain pa ng ng gulay yung anak nyo, 'di ba? Kung sakali. Sarap. Yum. Good morning, mga kalalabs. Hindi na ako nakapag-end ng vlog kagabi. So, after kaming kumain, nagluto ako, 'di ba? Kumain kami, tapos nag-shower. Naglagay ako ng heating pad sa likod ko. Nagre-relax lang kasi nga itong braso ko is kumikirot kahapon. So, nakatulong naman yung heating pad. So, I think perfect siya kasi mainit yun, 'di ba? Tapos yung dito sa may likod. Ayan, na wala yung parang ang sakit-sakit na parang ang tight. So, gagawin ko is gabi-gabi ko siyang gagawin para mawala na siya ng tuluyan and baka matulungan niya yung braso ko na mawala yung pain. So, yun yung gagawin ko gabi-gabi. And by the way pala, nagtitindig kami ni Papa Dave ng ticket pa uwi ng Pinas. So, medyo mahal na yung ticket ngayon. Kaya hindi kami makaka-uwi ng Pinas ngayong Pasko. And then sabi ko kay Papa Dave, ano ka ba? Sabi ko sa kanya, kakauwi lang namin. Tagal-tagal namin nag-stay doon. Okay lang yan. So, sabi ko, mag-focus ka na lang sa papalapit na trip mo. Kasi meron siyang travel, meron siyang pupuntahan. And, sabi niya kasi, gusto ko kasi, happy kayo ni Nicole, mapagpasko kayo sa Pinas. Sabi ko, hindi na ngayon. Siguro hindi ngayon. Kasi nga, kakauwi lang din namin. So, ayun nga. Anyway, sabi ko sa kanya, i-focus mo yung, goal mo and dream mo. Yung, mabuo niya yung 100 countries niya. So, pangarap niya yun, kaya sinusuportahan ko siya. Kung mapapansin nyo, di ba, nagtatravel si Papa Dave. So, pinapabayaan ko siya. Kasi yun yung niya yun yung dream niya. So, suportahan natin yung dream niya. Hindi natin pwedeng, pigilan kung ano yung pag-goal niya din, yung pangarap niya din. Kasi hindi naman niya ako pinipigilan sa mga ginagawa ko. So, give and take yan. Ayun lang. Anyway, naglalagay ako nitong oil na galing sa Dubai. Nabili namin to sa Dubai. So, ang nangyari nun is kasi malaki siya. And then, anong tawag dito? Nakalimutan ko yung pangalan. Anong pangalan nito? Moroccan oil ba yun? Basta hindi ko na alam kung anong pangalan nito. Organ oil. Organ oil ba yun? Lagay ko dito sa screen. Nasa dila ko, hindi ko masabi.
But anyway, lagay ko na lang dito sa screen. So, ayun. Lagay namin dito sa bote na to, lagayan ng ano to ng body wash at saka shampoo. Yung isa naubos ko na. So, ganyan kalaki and hand carry lang kami. So, sabi ko, lipat natin. So, I think 3 bote to. So, ito na yung pangatlo. So, ang ginagawa ko is nilalagay ko dito sa hair ko. Kasi nga, nagkakaroon ako ng dry scalp. Pero ano na siya, okay na siya. And then may problema din pala ako mga kalalabs na hindi ito, nagda-dry siya. Tapos, para siyang nakikita nyo yan, dito. Para siyang, natatanggal yung buhok, yung ano ba, para akong nakakalbo dyan. Mag-suggest naman kayo kung anong maganda na pampatubo ng ano dito, buhok dito. Kasi, ayan, para siya nakakalbo, B. Diba? So, ganyan siya. Ayan. So, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero nagda-dry kasi siya dito. And then, lagi ko siyang kinukot-kot. Kasi nga, ang pangit niyang tignan. So, sabi ko, bakit ganun? Hinuhugasan ko naman ng bongga yung hair ko. Pero nagda-dry siya dyan. Dito talaga siya nagda-dry. Dyan, makikita mo talaga. So, sabi ko, ano kaya nangyari? So, naglalagay ako nito bago ako maligo. Para ba yung ma-moisturize siya bago ako maligo. So, nilalagay ko yun. So, anyway, yun lang. Comment down below kung mga shampoo na kayong na-try, na nakapagpatubo, or kung ano man dyan. Let me know in the comment section. So, babad ko lang yung hair ko, yung scalp ko, and then maliligo na rin ako. And I will be ending my vlog here na, no, mga kalalabs. Again, thank you all for watching. Sana po na-enjoy nyo yung vlog natin today. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog! Bye-bye!